Magkakaiba ang kapalaran ng tao. Merong isinilang na mahirap. Sila yung mga taong marunong magpahalaga. Hindi lamang sa buhay kundi sa lahat ng bagay. Maswerte namang matatawag ang mga taong isinilang na may kutsarang ginto sa bibig. Nabubuhay sila sa mundo ng karangyaan. Isang mundong hindi uso ang problema. Mundong walang pinapahalagahan. Ito yung mundong pinapangarap ng lahat. At sa inihanda kong kwento ngayong araw, matutunghayan natin ang kwento ng isang binata. Ito ay nakatakda para maging makapangyarihan dahil sa taglay nitong kayamanan. Ngunit sa isang iglap, ang lahat ng kanyang kayamanan at kapangyarihan ay maglalaho ng parang isang bula. Bakit at sa papaano ito nangyari? Iyan ang ating aalamin. Kung nais mong malaman, ay tapusin ang video na ito. I-click mo na rin ang subscribe button at i-on ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod na parte ng video na ito. Manuel, saan ka na naman ba pupunta? Kakalibing lang ng papa mo, pupunta ka na agad sa party? Galit na tawag ng Uncle Sam niya. Ano ka ba naman, Uncle? Patay na si Papa. Kung ano man ang gawin ko, ay hindi na siya muling mabubuhay pa. May sarili akong buhay. Huwag mo sanang kalimutan yon. Galit na sagot ni Manuel. Alam mo, Manuel, hindi ko na alam kung anong gagawin ko sa'yo. Ganyan ka ba talaga? Ha? Uncle Sam, wag mo kong igaya sa'yo. Masyadong mabait. Bakit, Uncle? Nakalimutan mo na ba ang pahirap na ginawa sa'yo ng Papa? Hindi lang sa'yo, Uncle, kundi pati sa buong pamilya mo. Pero sa kabila nun, nagagawa mo pa rin siyang ipagluksa. Ngayon, kung tatanungin mo ako kung may pakialam pa ako sa kanya, ang sagot ko ay wala. Dahil wala din naman siyang pakialam sa akin. Just leave me alone. Hayaan mo ako sa buhay ko. Ang negosyo na lang natin ang asikasuhin mo. Anong klaseng pag-iisip yan, Manuel? Alam mong pag-aari mo ang kalahati ng negosyo. Anak ka ng kapatid ko. Kaya alam mo dapat na sa iyo ipinamana ang lahat ng naiwan niyang kayamanan. Bigyan mo naman ng halaga ang mga iyon. Hindi yung pagwawaldas ng pera ang ginagawa mo. I'm sorry, Uncle. Pero yun ang alam ko. Hindi naman lihim sa'yo, Uncle, na mula pagkabata ko. Hindi ako nagka-interes sa pagtatrabaho. Kung gusto mo, sa'yo na ang buong kumpanya. Wala akong pakialam kahit anong gawin mo doon. Kaya sana naman, Uncle, huwag mo rin akong pakikialamanan sa gagawin ko sa buhay ko. Alam mo, Manuel, nagkamali ako ng pagkakakilala sa'yo. Akala ko iba ka kay Kuya. Magkapareho lamang pala kayo. Ang pinapahalagahan niyo lamang ay ang inyong mga sarili. Wala kayong pakialam sa ibang tao. Hindi na sinagot pa ni Manuel ang mga huling sinabi ng Uncle Sam nito. Tinalikuran niya na lamang ito at nagtungo na sa party. Nang nasa party na ito, ay nakita niya si Andrea na may kasama itong ibang lalaki. Si Andrea ay isa sa mga babae ni Manuel. Wala naman siyang pagmamahal para sa dalaga. Pero para sa kanya ay pag-aari niya ito.
At ang lahat ng pag-aari niya ay walang sinuman ang pwedeng umangkin. Nilapitan niya ang dalawa habang abala ang mga ito sa pagsasayaw. Nagulat naman si Andrea nang makita nito si Manuel dahil hindi nito inaasahan na darating ito sa party. Manuel, please, huwag kang manggulo dito. Pakiusap ni Andrea. Sumingit naman sa usapan ang lalaking kasama nito. Ako ang bahala dito, Andrea. Kailangan lang namin na mag-usap ni Manuel. Lumayo sa karamihan ang dalawa. Pumasok sila sa isang billiard room. Akma namang susugudin ni Manuel si Clark. Pero kaagad nitong sinabi na ayaw nitong makipag-away. Bro, teka lang. Ayokong makipag-away sa'yo. Mabilis na sabi ni Clark. Pero ikaw ang nagpasimula ng away na to. Sagot ni Manuel. Hindi ko sa'yo inaagaw si Andrea. Tumigil ka. Lumaban ka tulad ng isang lalaki. Ayaw makipagbasag ulo ni Clark ng mga oras na yon dahil pinoprotektahan nito ang kanyang image. Bilang sila ay isa sa pinakamayamang negosyante sa Pilipinas. Hindi ito makakapayag nang dahil lamang sa isang babae ay madudungisan ang kanilang pangalan. Nag-isip ng ibang paraan si Clark para kalabanin si Manuel. Tutal, andito na rin lamang tayo. Bakit hindi natin daanin sa isang laro? Kapag nanalo ako, Andrea will be mine. At kapag nanalo ka naman, sayong-sayo si Andrea. Sigurado ka? Itataya mo si Andrea? Sambit ni Manuel. At bakit hindi? Mawala man siya ay marami pa akong pwedeng makilala. Kesa naman makipagbasag ulo ako sa'yo. Madungisan ang pangalan ng pamilya namin. Natawa naman dito si Manuel. Wala din naman palang kwenta ang lalaking to. Gaya niya, isang laruan lamang ang mga babae. Na kapag pinagsawaan na, ay pwede nang itapon na parang isang basura. Sige Clark, kung yan ang desisyon mo, pagbibigyan kita. Lingid sa kaalaman ni Clark, ay bihasa si Manuel sa larong bilyard. Kaya nasisigurado niya na hindi pa man nagsisimula ang laro, ay panalo na ito. Kung sino ang manalo sa unang game ay sa kanya si Andrea, sabi ni Clark. Napansin ni Manuel na may kakaibang galing si Clark sa paglalaro ng bilyard. Pero nang si Manuel na ang tumira, ay tinapos niya agad ang laro. Panalo si Manuel. So, paano ba yan? Natalo ka. Akin na si Andrea. Ayoko nang makita kang umaali-aligid sa kanya. Nang paalis na si Manuel, ay pinigilan ito ni Clark. Inaya niya muling maglaro si Manuel. Let's play for money, sabi ni Clark. Seryoso ka? Tanong ni Manuel. Kapag pinatulan kita, uuwi kang walang laman ang wallet mo. Pero sige, dahil mapilit ka, pagbibigyan kita. Pero walang sisihan. Maangas na sabi ni Manuel at naglaro ngang muli ang dalawa. At gaya ng inaasahan, paulit-ulit na natalo si Clark hanggang sa maubos lahat ang laman ng wallet nito na siya namang biglang dating ni Andrea. Hoy, tama na yan. Tumigil na nga kayo. Nagkakatuwaan lamang kami ni Manuel, Andrea. At siya nga pala, tapos na tayo. So, paano ba yan? Wala ka nang maiipusta, sabi ni Manuel. Inilabas ni Clark ang susi ng kanyang kotse at ng kanyang kondo. Natigilan dito si Andrea dahil alam nitong matatalo lamang ni Manuel si Clark. Tama na sabi, itigil niyo na to. Maaga pa ang gabi, Andrea. Mabuti pa ikuha mo na lamang kami ng alak para ganahan pa kami sa paglalaro, ang sabi ni Clark. Kung binabalak mo kong lasingin Clark para matalo mo ako,
Ngayon pa lang sinasabi ko na sa'yo na mabibigo ka lang. Para sa huling game ng dalawa, ay itinaya ni Clark ang resort nito sa Batangas, kasama na ang ilang ari-arian nito sa Manila. Kapag nanalo dito si Manuel, ay mapapasa kanya ang lahat ng yon. Pero kapag natalo siya, lahat ng natalo ni Manuel kay Clark ay ibabalik nito. At doon nga ay nagsimula na ang kanilang laban. Kinaumagahan ay ginising si Manuel nang malakas na katok mula sa pinto ng kanyang kwarto. "Manuel, buksan mo ang pinto. Alam kong nariyan ka. Buksan mo to. Kailangan nating mag-usap." Galit na tawag ni Uncle Sam. Bumangon naman si Manuel at inis na hinarap ang matandang lalaki. "Ano na naman ba ang problema, Uncle? Ano bang ginawa mo kagabing bata ka?" "Kanina sa opisina, may lumapit sa aking lalaki na ang pangalan ay Clark Villarreal at daladala ang kontratang ito. Ibinigay ng tiyuhin niya ang isang piraso ng papel kay Manuel. Isa itong kontrata na nagpapatunay na ibinigay ni Manuel ang lahat ng shares ng family business nila kay Clark Villarreal. Pirmado niya iyon at ng mga witnesses, kasama si Andrea at maging ang isang abogado. Ano ba namang pumasok sa isip mong bata ka? At basta mo na lamang ipinamigay ang pinaghirapan ng ama mo sa kung sino lamang. Legal ang kontratang yan, Manuel. At wala na tayong magagawa kundi ang sumunod sa pinirmahan mong kontrata." Naluluhang sabi ni Uncle Sam. Doon ay unti-unting nagbalik sa kanyang isipan ang mga nangyari. Naipatalo niya hindi lamang ang shares niya sa kumpanya nito, maging ang mansyon na tinitirhan niya ngayon. Gayon din ang iba pa niyang mga bahay, ang pera niya sa bangko, ang lahat-lahat ng pag-aari niya. Sa makatuwid ay mahirap pa siya ngayon sa daga. Nanghina siya at napaupo sa sahig. Hindi siya makapaniwala na sa isang iglap ay mawawala ang lahat ng kanyang yaman. Niloko siya ni Clark. Itinago nito ang tunay niyang kakayahan. Huli na nang malaman ni Manuel. Nasisiw lang kay Clark ang larong bilyard dahil isa ito sa kanyang paboritong laro. Huli na nang matuklasan niya na di hamak na mas magaling sa kanya si Clark. Nasimot lahat ng kanyang pag-aari at wala siyang magagawa dito. Ano na kaya ang naghihintay na buhay para kay Manuel? Tuluyan na kaya siyang maghihirap sa buhay? O muli niyang mababawi ang lahat ng kanyang kayamanan? At sino nga ba si Clark Villarreal? Ano ang magiging papel niya sa buhay ni Manuel? Pakatutukan sa susunod nating kabanata.